Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, huling araw ng buwan ng Setyembre, kapistahan ni San Jeronimo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay daraan sa Samaria patungong Jerusalem. Magandang malaman na itong sinasabing daan na nasa Samaria patungong Jerusalem ang pinaka-shortcut, mabilis na daan. Sapagkat kung hindi sila sa Samaria daraan, kinakailangan pa nilang maglakbay ng malayo para makarating sa Jerusalem. Kaya ang pinakamalapit, dumaan sa Samaria. Pero ang Samaria ay lugar ng mga pagano. Lugar na itinuturing na mga hindi kasama sa angkan sa lahi ng mga Hudyo. At dahil doon, ang mga Samaritano na naririyan sa Samaria ay itinuturing na marumi. Hindi karapat-dapat, ni hindi dapat kausapin, ni hindi dapat pakisamahan. Sila ay dapat nilalayuan. Kaya hindi nakapagtataka itong sinasabi sa Ebanghelyo kung saan nang sinabi ni Jesus na sila ay daraan sa Samaria patungong Jerusalem, hindi sila pinayagan ng mga Samaritano. At dito narinig natin kung papaanong ang dalawa sa alagad ng ating Panginoon ay nagsabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang puksain sila? At malinaw ang sagot ng ating Panginoon. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang sumasa inyo. Naparito ang anak ng tao upang magligtas at hindi upang ipahamak ang tao. Kaya sa halip na makipagtalo, mas tinahak nila ang mas mahabang daan patungong Jerusalem. Iginagalang ng ating Panginoon ang kultura, ang tradisyon, ang nakasanayan, pero hindi ibig sabihin siya ay umaayon sa maling sistema, hindi nangangahulugan na siya ay sumasang-ayon sa maling practice ng mga tao. Kung kinakailangan na siya ay magsalita, siya ay magsasalita. Kung kinakailangan na siya ay may gawin, gagawa siya ng aksyon. Pero sa pagkakataon na ito, para maakit ang mga Samaritano sa pakikinig at pagsunod sa kanyang itinuturo, kailangan respetuhin niya at igalang ang kanilang mga gawa. Darating ang oras na ang mga Samaritano, kung kinakailangan, ay mabigyan ng karapat-dapat na mga aksyon, pero hindi sa pagkakataon na ito. Ganito, mga kapatid, kaimportante ang tunay na pag-unawa sa salita ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Ang pag-unawa ay dapat na nasa tamang pamamaraan ng pag-unawa. Kasi kung iintindihin lamang natin siya sa kanyang literal na pagkasulat, iisipin natin, napakasama naman talaga ng mga Samaritano. Bakit ayaw nilang magpadaan sa kanilang lugar? Kailangan intindihin natin ang sitwasyon, ang kalagayan, ang tradisyon, ang kultura. At sa pag-unawa sa salita ng Diyos,
na nakasaad sa Biblia, kinakailangan alamin natin kung ano ang pag-unawa nila sa mga salita na ginagamit sa kanilang panahon. Kasi napakalaki po ng pagkakaiba ng kung papaano isinulat ang nakasaad sa Biblia sa panahon nila at sa panahon natin. Tawag nga doon, Sitz im Leben. Ano ba ang pamamaraan ng pag-unawa sa isang salita sa panahon nila at sa pamamaraan ng pag-unawa ng salita sa panahon natin ngayon? Kaya salamat kay San Jeronimo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kanyang kapistahan at malaki ang utang na loob ng simbahan kay San Jeronimo sapagkat naglaan siya ng kanyang talino, ng kanyang buong sarili, ng kanyang buong panahon sa pag-aaral, sa pagninilay, at sa pagtatranslate ng Biblia mula sa kanyang original na lengguwahe patungo sa Latin language. At ginawa ito ni San Jeronimo sa loob ng maraming taon. At hindi biro itong kanyang ginawa. Kaya nga mas nanirahan siya sa isang lugar na tahimik, walang maraming tao, at doon ibinuhos ang buong sarili sa pagtatranslate ng Biblia. Para sa kanya, kapag hindi natin alam ang kung ano ang nakasaad sa Biblia, nangangahulugan lamang iyon, hindi natin kilala si Jesus. Yun yung famous line ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Kaya huwag tayong magmalaki na kilala natin si Jesus kung hindi natin alam ang nakasaad sa Biblia. Matuto tayong mag-aral o munawa at tunay na magsabuhay ng kung ano ang nakasaad sa Biblia. San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Amen.